Magandang gabi, Pilipinas! Ito na po ang ating mga kuya. Magandang gabi, Pilipinas. Andito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Kuya Sherwin? Yeah, ako po si Attorney Sherwin Enriquez. Mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwic882am.com at i-download ang DWIC app sa iOS at Android phone. Live din kami sa DWIC 882 Facebook page. Ang aming text line 0999-376-6768. Okay, si Kuya Jerry Sadsad naman po, isa ring manananggol. Tayo po ay napapanood sa Digital Free TV, Aliw 23, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA for the Box Channel 25. Available rin po kami sa digital TV devices, TV receivers. Mangyari po lamang scan ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Okay. Medyo maganda ngayon ang natin, ang topic natin kasi these are right of acquisition and enforcement. At medyo tamang-tama yung ating Kuya Sherwin, ang ating guest. Yeah, i-introduce mo na, Kuya Jerry. Yes, besides from being a worthy Master Mason, siya din po ay naging director ng Department of Public Works and Highways sa Legal Service. And as a Master Mason, madami na siyang posisyon. Pero ang latest na position niya ngayon is Senior Grand Deacon sa Frontline. Oo. So, no other than Attorney Manong Rodil Milyado. Good evening. Good evening, Kuya Jerry, Kuya Sherwin. Tagal natin din Oo. Si Noble Rodil ay aking classmate. Noble din. Sa primera class. 2019. Yeah. Wow. Maganda. Medyo matagal na. At magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig at yung mga nanonood po sa ating online TV. Okay. So, siguro hindi na tayo magpatumpik-tumpik. Simulan na natin yan, oo. Nakikita naman natin yung highway ngayon. Daming development. Build, di ba? So, lumalaki yung mga kalsada, may mga kuryente, may LRT, and so on so forth. So, siguro ang una kong tanong kay Kuya Rodil, paano natin nakukuha yung mga kalsada na yan? At meron bang karampatang bayad yan kung halimbawa may matatama ang bahay, gusali, o private properties. Yes, private properties. Well, syempre po, bago gawin ang mga government projects, especially mga infrastructure projects natin, dapat dumadaan tayo dun sa tinatawag na right-of-way acquisition. Yan. So, pag sinabi natin pong right-of-way acquisition, dalawang modes yan to acquire a right-of-way. Una, negotiated sale. Ngayon, kung hindi nakuha sa pakiusapan, so yung gobyerno po ay nagpa-file ng expropriation cases. Yun po yung pumapasok na po yung karapatan ng tawag dito, yung power of the government, yung power of eminent domain. Yun na, pwersahan na. Siguro yung sinabi mo, Kuya Rodil, ano ba yung negotiated sale? When you say negotiated sale, in a nutshell, para malaman ng mga taong bayan. Kasi baka may mga naapektuhan din po ng ganyan. Well, bago po gawin ang isang proyekto, dapat po yung gobyerno natin ay kinakausap yung mga may-ari ng mga lupa na dadaanan o mga properties na igagawan ng mga government projects. Ang kasalukuyang batas po na sumasakop dito ay yung tinatawag ni Republic Act 10752 o yung Right-of-Way Act. Right-of-Way Act. Yan po. Ito po yung ginagamit upang makapag-acquire ng property ang government para ma-implement ang isang proyekto, particularly po yung mga infrastructure projects tulad ng mga kalsada. Yan, yung mga makita nila pag nakikita po ninyo yung development, especially at the time of the Duterte administration, napakaraming kalsada ang ginawa at nakita rin ninyo na nandyan na yung mga expressways that includes yung mga skyway natin at iba pang mga kalsadang mga ginawa sa mga probinsya natin. Okay. Yung mga naman na very worshipful, Kuya Rodil, yung mga halimbawa sa airport,
may mga building dyan na nagtayuan. May mga limit po ba yan? Kung alam niyo po yan, mga ganyan. Siyempre, pag iba naman yun. Those are regulations na. Regulation. Siyempre, pag airport yan, hindi dapat masyadong mataas yan. At nakita niyo naman yung practicality. Tatamaan yan. Kaya kung makapapansin nyo dito sa may area ng naiya natin, mabababa lang yung mga building. Lalo na rito sa part din ng MOA area. Mababa rin yung mga building yan. Walang 60 floor. Mga ganon. Delikado yun. So, those are government regulations that involve the safety. Ito yung mga liyen o encumbrance pang... Iba yan. Ibang usapin yan. Iba pa yun. Okay. So, usually, ismet yan eh. Di ba? Okay. Yung mga wire naman po, yung mga poste ng kuryente, bakit meron sa gitna, meron sa gilid? Yan. Minsan makikita mo, di ba? Bakit yung poste nasa gitna ng kalsada? All over the Philippines yan. Parang pansit na ang daming gano'n. No? Dalawang klase ang makikita nyo dyan. Yung mga poste, minsan nasa gitna ng... Bakit nasa gitna ng kalsada? Tama ba yung term na nasa gitna ba talaga ng kalsada yan? Sa bagay, pag nakikita nyo talaga yan, nasa gitna ng kalsada na yan. O kaya, pag nakita nyo naman, ang dami-daming parang yung balita recently, akala mo mga spaghetti o pansit. Yung tawag nga nila, spaghetti wires yung napapansin nyo. Pero ito po yung nangyari dyan. Historically kasi, ang mga iyan, kaya naitayo yan, hindi naman basta-basta na ilagay ng basta-basta yung mga poste dyan. Kung mapapansin nyo, nung araw, 2 lanes lang ang mga kalsada natin. Diba? Tama po. Ngayon, nung nangailangan ng right of way ang ating mga electric companies, electric cooperatives, naglagay sila ng mga poste dun sa mga right of way mismo. Kasi may definition naman po yung mga highways natin. It's either 60 meters wide yan, diba? Lalo pag national primary roads yan, medyo malapad-lapad yan. Kaya lang since pinakamadali siguro at that time na mailagay yung mga poste within the right of way, papapansin nyo, napaka-komportable nga naman na ilalagay nila yung mga poste doon sa mga within the right of way ng gobyerno, mga acquired right of way na. Pero hindi naman din ganun basta-basta din nakakapagtayo. In fact, bago naman na ilagay yung mga posting yan, kaya nga sabi ko kanina, historically, nire-require po yung mga electric companies at electric cooperative natin, lalong-lalo na sa probinsya, na mag-execute ng affidavit of undertaking na kung sakali na kailangan natin o kinailangan na ng gobyerno yung mga right of way na yan, dapat voluntaryo nilang ililipat yan. Ang problema, nung inabot na sila ng proyekto, hindi naman kaagad-agad pala nilang maililipat yung mga poste nila. Maraming dahilan kung bakit hindi basta-basta naililipat yung mga poste. Sa karanasan ko, ang isa sa mga rason ay wala pala silang na-acquire pa na property outside of the right of way kung saan nila ilalagay yung poste. Yun ang isang... So walang paglilipatan. Walang paglilipatan ngayon kasi take note, hindi naman nila basta-basta pwedeng gamitin yung sa gobyerno kasi these electric cooperatives, electric companies are private companies. Tama po. Tama po. So medyo may problema. Di ba? Although nakalagay naman doon sa mga prangkisa nila na they can acquire the right of way. But then, di ba, Panyero, can they acquire a government property hindi, na for public purpose na para ilagay yung poste nila doon sa gitna ng or within the right of way? Hindi tama yun, di ba? Tama. Kaya nga po, may lumusot na batas. Recently, na nagkaroon ng karapatan yung electric cooperative natin na magkaroon yung tinatawag na proper compensation sa paglilipat. Pinunduhan naman ng gobyerno yan, sa totoo lang. When I was the director of the DPW's Legal Service, in fact, membro ako ng interagency committee dito sa mga posting ito. Nagkaroon naman ng mga pondo. Kaya lang nagkaroon na naman ng issue doon sa mga definition kasi ito na kung affected area siya
or kalimutan ko na yung isa. Affected area at saka dalawang klase kasi yan eh. Well, anyway, nagkaroon siya ng pondo, kaya lang ang naging problema na naman, hindi nila naiaalis kaagad yung mga poste kasi kailangan pala may mga plano pa ulit yan, and then meron na naman bidding yan kung sino yung para doon sa mga contractors na maglilipat ng kuryente. Take note po, ang usual na dahilan kung bakit hindi basta-basta maililipat yan kasi since electric yan, magkaka-brown out tayo ng matagal. Magkakaroon ng service interruption. Service interruption. Yan yung mga naging problema dyan. So kaya kahit ma-expand yun, Berry, yung kalsada nandun pa rin sa gitna. Nandun pa rin yung sa gitna. Stay pa rin siya doon. Oo, kaya kung mapapansin nyo, ngayon, unti-unti naman na siyang naililipat. Kung mapapansin nyo, dati nasa gitna yan. Minsan, ngayon, nakita nyo, nasa gilid na Nasa yan. gilid. Kaya lang may naiwan na naman isang problema. Mapapansin nyo, nailipat na nga yung mga poste ng kuryente. Opo. Ang hindi naman nailipat ngayon, yung mga telecom na mga poste. Kaya kung mapapansin nyo, hindi naman kuryente yung nakikita nyong spaghetti. Puro mga telecom. Yung malalaking. Yung mga wire ng mga telecom wires yan. Parang fiber cable. Hindi pa fiber yan eh. Di ba nung nagkaroon na tayo ng fiber, syempre naiwan yung mga kanyan eh, yung mga wires na yan doon na nakatiwangwang. In impact, hindi lang din naman doon sa mga areang yan may problema, pati itong nasa loob ng city na natin. Na pag hindi na nila niaalis yung mga wire. Kinat na, hindi natatanggal yung physical na wire. Hindi na Pag nagpakat ng service, nandun pa rin yung kable. Kaya nga tama lang na itong mga wires na to ay matanggal na. Kakibat niyan, Berry, siyempre may kuryente. Sa baba naman, tubig. Ano yun? Yung mga tubig din ng Nawasa o nung tama Maynila. naman. Yung mga water districts. Yes po. Yan, nagkaroon din ng mga issue tayo kasi nga walang pinaka-komportable na paglalagyan ng mga tubo na yan kundi dun sa mga right of way na rin ng gobyerno. Yan. Kaya nga po pero Berry, nagre-rent ba yung mga yan sa gobyerno o hindi? Well, ang may batas po kasi tayo, kasi 'di ba yung mga utilities kasi. Opo. Pag private, dapat talaga mag-acquire sila ng sarili nilang mga right of way. Opo. Itong mga water facilities, ganun din. Dapat. Opo. Kaya lang kasi may batas kasi tayo na nakalagay doon na pwede nilang gamitin yung mga kalsada natin. Yung government-owned. Yung mga kalsada. Actually, mga roads. Yung mga roads, pwede nilang gamitin yan para paglagyan ng mga... usually, mga pipes nila nandun sa ilalim. Nasa ilalim yan. Kaya nga minsan, pag hindi nag-coordinate yan sa paggawa ng mga proyekto, kabago-bago nung kalsada, may makikita binabakbak kasi kailangan na lang. Which is dapat, kasi ay may coordination din yung mga... Kung may plano sila, kailangan makipag-usap sila sa gobyerno. Huwag na nilang hintayin yung gobyerno na lalapit sa kanila kasi hindi naman din alam ng gobyerno kung ano yung proyekto ng mga pribadong kumpanya. Oo. So siguro mga kababayan, yung ating sa mga nakikinig, nagtataka din sila yung kabago-bago yung kalsada, biglang babakbakin. Baka iniisip nila, impression nila nung politiko lang yan or dahil magbabago lang ng yung pala. May mga mali din pala na. In fairness sa gobyerno, hindi naman ganun yun. Hindi lahat. In fact, bago sila magbakbak dyan, kailangan ng permit dyan sa ating district engineers, sa district engineering office para makapagbakbak dyan. Sa DPWH. Hindi lang naman dun sa water system, kundi pati dun sa mga telecom system natin. Okay. So, when we talk about yung negotiated sale, may mga compensation yan, siyempre sa mga pang-pribado. Ano naman yung criteria in order for the private property owners para alam niya naman yan kung magkano yung hanggang saan value. Pa po pwede? Hanggang saan? Yung sa negotiated sale. Yes po. Ganito yan. Batay sa Republic Act 10752, yung Right of Way Act natin. Ito yung improvement ng batas natin sa pagbabayad. Kasi nakalagay doon kasi bago kasi i-acquire ang isang property for a government projects, daan muna tayo sa negotiation. Pero bago ang negotiation, yung ating government agency na mag-i-implement ang project,
Ang unang ginagawa niyan, to cut the story, to cut the procedure, kasi dapat may consultation, ganun. I-cut muna natin. Diretso na tayo. Meron yan ibinibigay na offer. Okay. Sa may-ari ng lupa. From government yun. From the government agency that will implement the project or the Okay, implementing office. Pero bago mag-letter offer yan, yung government agency concerned, nagpapa-appraise muna yan. So batay dun sa RA 10752, kailangan yan magpa-appraise sa government financial institution or accredited mga appraisals. Ganon. So, ang payment niyan is ang payment niyan dapat based on market value yan. Pagdating dun sa lupa. Pagdating naman dun sa building na tatamaan, batay yan sa cost of ano nang tawag dito? Yung kung acquisition cost? No. Assess value o ano? Hindi na kasi assess value market value dun sa lupa. Market value. Pagdating naman dun sa mga building, kung magkano yung construction cost mo ngayon. Construction cost. Okay. Ganun yun. Yung mga tinatapos. So plus yun. So lupa plus yung improvement, then yun na. Yun ang ibabayad dapat dun. Yun yung i-offer. Okay. So pwede rin mag-counter offer yung yung private yung kung sa tingin niya mas mataas. Opo. Yung value ng property niya. Pwede mag-counter offer. Magka-counter offer. Kaya lang kasi ang problema natin, since these are government officials, hindi na sila pwede magtaas niyan kasi baka mamaya papasok yung tinatawag natin RA 3019, di ba? Ayun. Di ba? So yun ay kumbaga yun ay pinakasagad. Hanggang doon lang kami sa market value. Hanggang dito na lang kami, sabi nila, kasi otherwise, if you want, i-contest na lang yan doon sa expropriation. Kasi pag hindi kasi nakuha ng gobyerno yan, magpa-file na yan ng expropriation. Since hindi nag-work yung negotiated sale natin, we have no other recourse but to impose yung aming right to purchase the property. Kasi diba, it would be used for public use. Yes. Kasi nakita niyo naman, dalawang nagbabangga ang karapatan niyan. Yung tinatawag natin na Bill of Rights, di ba? Siyempre, yung karapatan ng tao. And then yung sa Estado. Police power. Eminent domain. Eminent domain. Police power yan, taxation and eminent domain. Nobs, tuloy muna kita. Alam ko masyadong mainit yung discussion natin. Pero magta-time check po muna tayo. 7:25 PM. Magbabalik po kami. Kapatiran para sa bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa bayan at tuloy pa rin yung ating topic na right of acquisition and right of way acquisition and enforcement. So kanina naputol yung usapan tungkol doon sa expropriation na. Nandun na tayo sa kasi yung una, yung negotiated sale, magkano ba yung pinaka-threshold na po pwede? So market value, tapos dun sa improvement naman sa construction cost. Correct. Pagka hindi nag-work doon sa negotiated sale, Expropriation na. We will have no other recourse but to go for expropriation. Pero siguro ang pinakabuod na problema is nababayaran ba lahat ang mga nakukuha ng gobyerno because of the construction of highways, yan, mga ganyan. Doon sa expropriation, yun, siguradong may bayad yun. Kasi batay doon sa ating Republic Act 10752. Pag nag-file ka kasi ng expropriation, kailangan mong i-deposit 100% nung hindi market value ang nakalagay doon sa batas, kundi batay doon sa zonal valuation nung lupa. May karanasan nga kami, mas mataas minsan yung zonal valuation kaysa sa market value. Sa karanasan ko nung itinatayo yung Calax, sabagay hanggang ngayon ongoing pa yung construction, yung Calax, Cavite, Laguna Expressway. May mga may-ari ng lupa dyan, nakita nilang mas mataas yung zonal valuation, hinintay nilang mag-expropriate
Kasi sigurado sila kasi na i-deposit po kasi. I-deposit kasi ng gobyerno yung zonal valuation ng property. Nagkataon nga tulad nga na sinabi ko kanina, mas mataas yung zonal valuation kaysa market Kaysa sa value. market. So, ayon nun sa batas, pag magpa-file ng expropriation, you have to deposit the 100% of the zonal valuation. Okay. Yan. Ngayon, anytime yan, pwede yan ibigay yan sa while waiting for the final outcome kung magkano talaga yung valuation. So kung ganun yung sistema, well, definitely dapat mababayaran lahat ng properties na Expropriation. expropriate. Kaya may difference yung dalawa, yung expropriation, especially on the payment of taxes. Pag negotiated kasi ang magbabayad ng capital gains taxes, Yung si gobyerno. Okay. Pero pag Okay. expropriation, ang magbabayad niyan, si may-ari ng lupa. May-ari. Okay. Tapos napaka-importante kasi yung deposit. Kasi para hindi ma-delay, kaya nga mapapansin, bakit tayo nagpa-file ng expropriation? Para hindi ma-delay yung project. Kasi, the moment kasi na nag-file ka, and then you deposited the required amount, which is the equivalent to the zonal valuation, pwede ka nang kumuha ng writ of possession sa court. Ganun pala. At Pwede mo na proceed yung project. At saka when we made the representation with the Supreme Court, especially with the administrator, yun nag-issue nga sila ng walang hearing dapat yan. Automatic yan ibibigay yung Parang summary, writ of possession. Kasi sa batas kasi natin, talagang upon filing and then deposit, kasi bawal kasi talaga ma-delay yung project. So you have to give the writ of possession and then so that meron ng workable area yung implementing office para maumpisahan na yung proyekto. Yun naman yung maganda doon sa Right of Way Act natin ngayon. Although kailangan may mga amendments pa dapat dyan to improve yung right of way acquisition. So in short, very pwede niyang yung halimbawa, ako yung may-ari. Sige, total, dineposit mo na. I can i-terminate ko na lang, withdraw ko na lang yung, hindi na ako mag-oppose sa'yo. I'll just get the money. Pwede. Or, kung pwede niyang kunin yung pera, and then wait for kung halimbawa, mas mababa yung zonal valuation, at sa tingin niya, mas mataas yung market value, he can get kasi hindi naman bawal, zonal value. The deposited amount of money, then wait for the outcome of the Paano valuation. kung mas mababa yung market value? Yun babalik lang. ka. Yun lang. Ganun ba? O paano kung wala nang ibabalik? Sa tingin ko dapat. Kasi yan eh. Pero ang batas naman natin hindi mo naman kailangan magbalik sa totoo lang. Kasi batay sa mga Supreme Court decisions, Opo. whichever is higher ngayon yung payment. Okay. Okay. Ng ating Favorable pa rin sa private owner. Yes, Sa owner. In fact, maski doon sa kung hindi ko nakakamali doon sa ating IRR, ang payment natin is whichever is higher. Unlike nung if you still remember, dati kasi whichever is lower. Kasi 'di ba kailangan kasi 'di ba ang nung araw para parusahan yung nagdi-declare ng kanyang property. Yes. Kasi nagbabayad ng mas mababang buwis to penalize him. Di ba? Ang sabi, whichever is lower. But then because of these rulings, natatanda mo, yung EBSA versus Dulay, lumabas sa bar exam namin yan na Erwin. Kaya memoryado ko. Parang landmark case ng mga panahon na yun. Landmark. Landmark case, actually yan. Nagkaroon ng decision yan na whichever is higher yung nangyari. Hindi na whichever. So walang balikan. Wala nang balikan. Favorable pa rin. Yes, tama naman. Yung mga, kasi may mga kwan din mga electric na, yung ambuklaw, yung malalaki. Malalaki. Kasi may mga kwan yan ang tawag yung radiation something. Actually, So, pati yung katabi, siyempre ma-expropriate yun. Mga ganyan. So, sakop ba yan ng gobyerno din o ng right of acquisition? Well, sa totoo lang, marami pa rin nagkikling doon sa mga grid natin. Okay. Hanggang ngayon. In fact, the recent case na natatandaan ko is 2017 cases. At 2017 case, may nag-claim kasi naglagay ng tore ng grid dyan sa lugar niya.
hindi naman siya nabayaran kaagad. Ayun. Okay. So, nag-claim siya. So, 2017 lang yung natatanda ko, 2017. Opo. So, sabi ng Supreme Court, bayaran nyo. O kasi pagka bumabiyahe ka usually sa norte, makita mo yung mga rice fields, tapos may mga Ang lalaki, may mga may mga tore. Nandun sa rice field talaga dumadaan. Electric. Actually, Kasi magkakahilera yan eh, di ba? Yes. Actually, kung saan dumaan yan, pati ilalim yan, babayaran nila. In fact, dapat nilang bayaran yon. Correct. Kaya lang kasi, since napakataas yan, minsan yung ating mga magsasaka, Hindi naman. sinasakan na rin ilalim. Well, it is tolerable, but then it is up to the agency concerned or yun sa kung sino man yung namamahala dyan ngayon, magbawal o hindi because delikado nga naman. True. Especially dito sa Metro Manila, may napapansin ako mga squatter area sa ilalim ng mga poste. Opo. I mean, mga high tension wire. Yes. Di ba? Yan. Hindi ko lang alam kung papaano lilinisin yan. Squatter area. Parang isang episode na naman. Isang na naman yan. Tama. Oo. Ayun, so pati yung yung anong tawag nun, yung extension nung halimbawa yung shadow ng kuryente niyan dapat binabayaran yon. Yeah, basta sa ilalim niyan. Sa ilalim. Kasi nga dapat malinis ang ilalim niyan eh. Well, delikado nga naman. Pero Berry, ngayon sa tingin mo magkano pa ba yung hindi nababayaran ng gobyerno sa mga ganyan? Meron pa bang mga pagkakautang? If you can estimate it, kung meron ka. Napakalaki ng utang po ng gobyerno. Kasi bago ko umalis sa DPWH, ang natatandaan kong utang pa ng gobyerno sa right of way is 22 billion. Aray ko. Napakalaki pa. Kasi nga, minsan kasi nagagawa yung mga proyekto na hindi naman nababayaran yung right of way. Well, minsan naman din kasi itong implementing office kasi wala naman ding pangbayad na inilalagay. Natatandaan ko nung ako ang director ng legal service, although naglagay kami ng substantial amount para mabayaran ito. Opo. Kaya lang pagdating ng BICAM, nababawasan yung yung nakalaan na pondo para sa right of way payments. Kaya napakaraming claimants ngayon na naghahabol hanggang ngayon. Opo. Hindi pa rin nababayaran kanilang mga claims. Even in Metro Manila, sa mga probinsya. Napakarami pa. Napakarami. Pag hindi naayos, katulad yung sa atin, Berry, alam ko, you're from Tarlac, ako rin eh. Yung may release dyan eh, na hindi na ginagamit eh. So paano yun, Berry? Binabalik din ba yan sa private owner o still the government? Mga, syempre, di ba, PNR yan? Na yan. Hindi. Pag-aari ng gobyerno yan. Lalo ng mga PNR lines yan. In fact, kailangan nga natin yan ngayon eh. Kaya lang, ang problema natin, paano natin ililipat yung mga squatter doon. Kaya lang, mapapansin mo, hindi lang squatter na nandun. Kasi pati malalaking negosyo, lalo na sa atin. Lalo na sa atin. Correct. Pero, may decision na Supreme Court regarding doon sa mga acquired property. Opo. Tapos hindi nagamit. Opo. Ibabalik ba yan sa private? Sa private. Diba? Opo. Kung matatandaan nyo, ang isa sa mga pinaka-issue dyan na pinakasikat yung airport sa Lahug, Cebu. Ayun, tama. Diba? Dating airport dyan. Opo. Diba? Opo. Ngayon, napakagandang lugar na at napakakataas ng mga building dyan. Yes. Nagkaroon ng issue dyan. Kung pwedeng bawiin, nung dating may-ari, yung lupang in-acquire sa kanya kasi hindi na nagamit for the intended purpose. Parang naalala ko yan sa transportation law yata yan. Yan. Kasi airport yan eh. Tama yan, tama. Yun. May mga ganun na mga pangyayari talaga na pagkatapos ma-acquire, nung hindi nagamit ang gobyerno, siyempre, gusto mong balikan ngayon. So, parang sa donation, Berry, total, abogado naman tayo, yung reversion ba? Right of reversion na, pag di na ginamit ng gobyerno, automatic sa akin yan, parang ganon. Kaya nga, minsan, tinitignan natin yung
yung ano ba nakalagay dun sa deed of donation. Yun, Di ba? that's Kung correct. conditional yan, paano kung hindi conditional? Oo. Correct. Basta sabi ng gobyerno, hindi, binigay mo na sa amin. Kaya pwede mo Wala na na gamitin, po. maski saang purpose yan. That's correct. Kung matatandaan mo sa Tarlac, meron nangyari niyan. Yung Orquico Grandstand, kung matatanda mo, nandun yung GSIS ngayon. Okay. Yan, isang issue yan. Pag-aari ng mga Orquico yan, supposedly that is a sports complex ng Tarlac, di ba? Opo. Kung matatandaan mo, dating may track and field dyan, Yes, etc. opo. Ngayon, naging commercial na, di ba? In fact, the GSIS building is now there. Yes, Nagkakapag-construct. Yan, isang naging issue yan. Okay. So, napakainit nung ano natin. Time check muna Magsa-time siguro check tayo. muna rin tayo. 7:44 ng gabi. Kapatiran para sa bayan. Balik po ang Kapatiran sa Bayan. Kasama pa rin natin si Attorney Director Rodil Miliado, isa ring Senior Grand Deacon of the Most Worshipful Grand Lodge of Queen Accepted Masons of the Philippines. Okay, balikan na natin yung mainit na usapan. Siyempre, yung kasi may usapan kanina na yung paano kung merong negotiation na sige, total, siguro may prediction siya na baka bumalik sa akin yan. Pwede ba yun na as negotiated, as part of the negotiation? Actually, I-donate ko na lang, parang ganun po. pinakamaganda niyan, gawin yung conditional yung lahat, hindi absolute. Ayun. Kasi pag naging absolute yan, well, siyempre, yung gobyerno, pwede niyang gamitin yan maski sa anong dahilan. Yes. Kasi ang natatandaan ko, merong isang nag-donate Opo. ng property. Kung mapapansin nyo, nung araw naman, puro donation yan eh. Opo, Para sa eskwelahan. Oo. Opo. Diba? Karamihan. Ngayon, may Jollibee na ron. Alam mo yun, di ba? Yes. Alam mo yan. Dadaanan mo yan, mag-uwi ka. Opo. Di ba? Yun yung, lalo na dun sa lugar natin. Yes. Magkababayan po kami ni Kuya Jerry. Yes po. Kung mapapansin mo, sa likod ng eskwelahan, meron ng Jollibee, di ba? Tama. Commercial na. Commercial na. Yun nga yung isang Establishment. issue. Pwede mo maghabol yung mga tagapagmana ng property. Opo. Kaya nga, well, pare-pares tayong mga abogado to be safe. At saka kung sa tingin nyo, yung intended use, Opo. di ba, ay magamit talaga dyan, ilagay mo as a condition. Para pwede mo nyan bawiin anytime kung sakasakaling iba na yung purpose kung bakit ginagamit o ginamit. Pag hindi na doon sa intended purpose. Tama yun. Parang may kilala ko, Berry, na hindi ko na lang sabihin, pinagawa yung, basta, ito yung kinuha ng gobyerno. Ang binili niya yung nakapaligid. Oo, hindi ko na lang sabihin yun. Pero siyempre, alam nyo yun. Alam nyo yun. Maluwag na maluwag yun. So, buo yan, sa kanya yun. Nakapaligid. So, ibig sabihin, gagawin niyang commercial yan. Yeah, tama yun. Ang galing. Kasi, ganun kasi yun eh. Kaya nga nagdo-donate para, well, lalo't may mga proyekto sa lugar na yun. Para tumaas din Tumas yung value. Yes. Pangalawa, syempre, advantage yan para Correct. maging commercial. So, yung mga magandang payo sa mga Oo. landed. Kung may mga property kayo na medyo natutulog, Yes. Lalo na ngayon, sa dami ng proyektong ginagawa ngayon, padaan nyo na yung... Hindi, sa mga local, usually, ganyan ang ginagawa. Lalo yun sa mga local roads. Opo. Ginodonate naman talaga. Kaya lang pag na-convert na yan, naging iba na yung usapin. Siyempre, may karanasan ako na nung local road yan, may donation. Opo. Alam nyo naman nung araw, maski may donation, dumaan yung lupa, wala naman deed of donation. Tama. Nung naging national road na, Opo. iba na yung mga may-ari, mga tagapagmana na, siyempre nakatitulo pa sa kanila. Opo. Ngayon, nakiklaim. May mga ganong incident. Na bigla-bigla na lang nagkiklaim. Pero sa... from nowhere. No? Lalo Sa amin yan. Ito yung titulo niya. No? Yan. Tama. From latest zonal valuation na o yung market value, 'di ba? Siyempre, dati lang yan kunwari 5 pesos lang. Di ba, dalawa yung iskuluptot diyan. Time of taking ba? O doon sa... Or at the time of demand. May mga decision ng Supreme Court on that. It depends yan eh. Okay.
Okay. So Okay. siguro doon na tayo sa batiin natin yung ating mga obligasyon. Lalo na kay Most worshipful. most powerful. Diba? Si ating natin, di ba? Most powerful. Ako, isa-shoutout ko lang ang aking mga anak. Si Sofia, si Shane, si Sean, tsaka si Santi. Complete. Ito lang, mayroon lang mga greetings dito. Shout out kay Oliver Torres, kay Joe Mardison, sa mga Gomesian boys at sa mga Highlander boys. Magandang gabi sa inyo at salamat sa panonood. Oh, pero any word of thought sa mga nakikinig, lalo na sa right of acquisition and enforcement? Well, kung sa tingin ninyo, madadaanan yung mga lupa nyo ng mga government projects, well, huwag nyo bibitawan yung karapatan ninyo na mabayaran. Kasi may mga decisions na Supreme Court on that. Sabi nga na Supreme Court, dapat iwasan ng gobyerno yung tinatawag na construct first, pay later. Actually, nasa isang decision yan ng Supreme Court. Tapos, kung talagang sa tingin ninyo ay dinaanan yung lupa nyo na hindi sila nagpapaalam, mag-file kayo ng kaso. Lalo't hindi nyo alam, bigla-bigla na lang, dinaanan yan. Meron nang nasuspindi na district engineer. Okay. Kaya lang kasi hindi naman din kasi sila nagpa-file ng case. Kasi ang obligasyon kasi ng isang implementing office is to notify. At yung may-ari ng lupa. Yes. Di ba? Kasi hindi naman din dapat ituloy ang proyekto kung hindi bayad yung may-ari ng lupa. Okay. Hindi violation ng Bill of Rights yan. True. Di ba? Section 1, Article 3. Ayun, Ganun yun. right to property. And in fact, under Republic Act 10752, yung ating Right to Pay Act, napakalinaw ng batas. Ang sabi doon, you have to pay in advance bago mo gawin yung proyekto. Ganon yun. So ang pinakamaganda dyan is, well, mag-usap both parties before the implementation ng project para naman yung dinaanan ng proyekto mabayaran. Kasi alam naman natin na ang mga proyektong ito makakapagbigay ginhawa naman din sa atin. Kaya nga sabi nga namin madalas, itong mga proyektong ito hindi naman din dapat tayo sagka sa development. Okay. Kasi alam naman natin na itong mga government projects na to malaking ambag ito. Yes. Sa Kaunlaran. Yan. Ekonomiya natin. Oo. Tama. Lalong-lalo na sa ekonomiya natin. Opo. So, word sa ating personal, siyempre, kay ating, sa anak. Oh. Well, sa mga kaibigan, Very safe, natin sa very safe. Masonaria. Well, binabati ko kayong lahat. Wala akong in particular. Siguro, ang masasabi ko lang, yung dalawang anak ko na nag-aaral na abogacya, Wow. pares na silang 4th year ngayon sa San Beda, Alabang. Naku, lapit na. Mag-graduate Basa-basa. kayo at ang Basa-basa. pinaka-importante sa lahat, ipasan nyo yung bar. Yeah. Para makasama na namin kayo rito. at TY, may period. May period na. Opo. Yung panganay kong anak, Opo. well, nag-iisa lang naman yan na lalaki. Dalawa lang naman kasi ang anak ko . Opo. Brad, hindi natin yan. Nagmason muna yan bago naging brad ko yan sa fraternity sa Lambda Rubeta. Okay. Yan, kakalads ko yan sa Solidarity Lodge number 4. Okay. Hi sa mga taga-Solidarity. NCRF yan, Bere, di ba? F yan. Under ng kahilera namin, Pasig. Hi pala Isang kwan tayo. Isang distrito. distrito. Bagamat miyembro din ako ng NCR Anong? Rafael Palma 147. Palma. Rafael Palma. Anyway, congratulations din yung Pasig kasi ng Family Day nung Saturday. Hindi kayo nag-iimbita? Tapos yung nag-install din po ako sa Masonic District, South Korea. Wow. Congratulations. Bakit hindi ka rin nagsasama? Patay tayo. Next time. Sandali lang. time, Total, naumpisan ko na magbanggit ng loya. Baka magselos yung aking pirate sige lodge. Sige po. Yung mga kapatid natin sa Tarlac Kaunlaran Lodge sa 360. Ako po yung charter master dyan. Okay. Well, natatag yan noong 2006. Yan.
2006? Parang hindi pa ako ano. Hindi pa rin ako masunod. Hindi pa ako masunod. At saka yung Mother Lodge ko. Ang Mother po Lodge yun? ko actually is Arcadio Evangelista Memorial Lodge number 254. Saan po yun? Sa Anao, Tarlac yan. Nag-master Anao. ako dyan. Sa Anao? Na-race ako dyan noong 1997. Ah, Naging master ako dyan noong 2000. 97, parang bumababa. Bumababa. Naglolo pa lang ako noon. Ay, wala pa. Hindi pa ako naglolo noon. Ayos. So, din pala, total, nasabi nyo, Berry, yung 116, Victory. Victory Lodge. Yan. Victory mas 116. Malapit din ako dyan sa 116. Victory Lodge, 116. Opo, opo. Okay. Ating mga on-duty, mga tech engineers, si Aldred Cruz, si Kay Constantino, si Chat Josue. Ang ating writer, si Haya Ludovico. At ang ating CA, si Daniela De Guzman. Okay, ang next program ko is bago yan, hi kay Shane, Iya, Emil. Baka hindi ako makapasok eh. Pangga, Ruth Abaw, live with Pangga, Nika Abaw. Magandang gabi po. Maraming salamat. To God See you be the next glory. week.